Vlog tayo mga ate at kuya the other day, right? About yung sinend sa akin ng aking ate na nasa Twitter, nasa X. Pero nakita ko pinost naman pala sa Facebook. And okay, so proud na naman ang media syempre na nagbabalita na nakipagkafwa si Madam sa mga kababayan natin abroad, lalo na diyan sa Czech Republic or somewhere. If not I think that's in Czech sa Prague kasi. Hoy, Prague, tapos yung si Madam na gaya-gaya, mukhang frog. Right? Mukha naman talaga siyang frog. Yung frog nasa Prague. Oh, okay. Tama ba? Yung palaka nasa Prague, bagay siya doon. O, tuwan-tuwa, kinikilig nga raw yan siya dahil may royalties, parang may palace thingy-thingy yung yung Czech Republic, parang royal kineme yung pinuntahan doon sa kung saan siya nakipag-selfie sa mga, parang hindi naman Pinoy lahat yung nagpa-picture sa kanya. So bakit anong ginagawa? So naging topic natin yan, na-discuss natin the other day, and napansin na pala ng ibang, ngayon lang napansin ng mga netizen and even ng mga DDS na parang, teka, itong ginagawa ni Madam parang ginagawa to ni VP Sara, dinabati ko si Madam, ano baga ang dahilan mo at ginagawa mo yan? Anong feeling mo, ikaw ang presidente ng Pilipinas at nagkagaganyan ka? Yung jowa mo hindi naman nag-i-eksena ng ganyan. In fact, ano nga yan, ilag na ilag yan sa tao. Si Kuting mga dad kuya ay kung hindi nga lang panahon ng kampanyahan, kaya nagkanda nahablot-hablot yung kamay. Ano yan, very parang, meron siyang micro expression sa mukha na parang, diring-diri siya sa masa, si Kuting. Inignore ko na lang yun. Sabi ko, kaya ganyan yan naiilang na kasi nga na-trauma na siguro sabi ko dahil nga nahahablot yung kamay, nagkakanda sugat-sugat. So pinalabas pa nila na kawawa, underdog, 'di ba, na ganun ang nangyayari. Nasasaktan na, makadaupang palad lang ang mga Pilipino, awang-awa kami sa kanya, nun, very protective pa kami, yung pala, Bodol. Bodol pala, Bierna. Ah, So, itong, alam niyo na, yung nakasanayan natin nakikita na si VP Sara, kinagigiliwan naman talaga itong pakikipag-selfie niya sa public, di ba, sa crowd. Siya yung humahawak ng cellphone nung gusto magpa-picture sa kanya. Kasi hanggat maaari mga at kuya, ang mga politiko wala dapat bit-bit or hawak. May mga assistant naman, may mga PA ang mga yan, mga adjulalay. So, usually, pag naglalakad sila para elegant, walang maraming bit-bit, walang hawak na cellphone, walang pitaka, walang wallet, walang, di ba, yung bag na gano'n, or purse, para pag naglalakad, maganda sa picture tingnan. Even si Lay Senator Miriam Defensor Santiago, mga ate at kuya, ay ayaw rin na may hawak-hawak or ayaw na may mga bit-bit. Gusto niya, pag meron siyang sasampaling politiko, sampal agad. Sabi ni late Senator Miriam, Senator Miriam, huwag mo namang pabayaan ng Pilipinas. Running mate mo yan si Kuting noon. Tingnan mo nangyayari ngayon sa pamumuno niya. Pwede bang pakikalabit ng konti si mahal mo naman ang Pilipinas, Madam Miriam, pakihilot ng kaunti ang panga niya ng lalong ngumiwi. Charot. So nakikita natin kay VP Sara yung naglalaan siya ng oras na lumapit sa mga nanonood kapag may mga programa or may event and magpi-picture siya together with the crowd, 'di ba? And dahil diyan lalong kinagigiliwan ng ating pangalawang pangulo dahil nga siya ay very pangmasa, no? Malapit siya sa mga ordinaryong tao, sa mga bata, sa mga estudyante, sa mga nasa laylayan. And ngayon, ginagaya ni Madam B ang nakikita natin kay Madam B or Madam Botod ang mga pinagagagawa ni VP Sara. Anong dahilan? Nag-vlog ako patungkol dyan ng isang araw and akala ko, ako lang ang naka-notice, salamat na lang sa nag-send sa atin ng picture. Pero napansin na rin pala ng mga netizens at ng mga DDS itong ginagawa ni Madam B. Madam B. Madam Frog. Madam Frog in Prague. Nasa Prague kasi siya nung nag-picture-picture siya. So, eto yan, di ba? Si VP Sara, ayan, nakasanayan na lumalapit sa crowd, sa mob, di ba? Ayan, tapos si ano ngayon, yan nasa ibabang picture, si Madam Boathoad ay ginagaya. Diyos ko po, ano
eksena mo, madam. Ikaw ba may balak maging politiko? Ha? Hindi ka naman ganyan noon, isnabera ka. Hindi ka dumidikit sa ordinaryong tao. Ikaw ay elite, very elite. Right? Nung Chinese New Year, nung Chinese New Year, nahuli siya sa, siguro binago niya yung ganap niya, no? Napahiya nga siguro dun sa moment na yun, na nahuli sa video na, why are there press here? Sabi ko, why is there media here? Why are there media? Kinemilatik kasi, ba't may media dito sa event ng Chinese New Year? Kuning-kuning ng, syempre, Chinese New Year, kaka-cover ng media. Sabi ko, ba't may media dito? Akala namin, solemn kineme or intimate event. Nahuli, narinig sa boses niya. So, yung media pa nga lang, hindi pa nga yung mga gusgusing tao, madam, Tama? Hindi pa nga yun yung mga laylayan, hindi pa nga yun yung grassroots, hindi pa nga yun ang lower class, the working class, mga pawisan, mga latiti, mga mababantot, amoy pawis, malibag, if you may, mga taga-SQTR na minamata-mata ninyo, mga ordinaryong manggagawa, mga homeless, 'di ba? Diring-diri ka na, media pa lang 'yun. How much more kung makakasalamuha. Tapos ngayon nakikisalamuha ka na sa mga Pilipino. Anong ganap mo? So nabatikos, no? Dito nga po sa post na ito ni Kuya Jason sa na ginagaya na yung moment. Kasi nga madam, hindi ikaw ang originally nakita namin na ginagawa yan, kundi si VP Sara. Oh, oh. Sabi ni Kuya J dito, kasi post ni Kuya J to. May nakikigaya. Kung may 10,000 sa likod mo, or 10,000 na tao sa crowd, kapag kami event si VP Sara, ako may 13 sa likod ko. 13 katao lang. 13 lang katao. Tapos yung pagkaripas-karipas nga niya ng takbo, mga ate at kuya, open ko lang yung video. Di ba yung parang hindi naman mga Pinoy yung nandun? Ayun si VP, ito may isa pang post, mga ate at kuya, posted by Adrian Pascual, kaibigan ni Attorney Trixie. Walang halong eme. Walang pangingeme, di ba? Walang kaplastikan, ibig sabihin na, Diyos ko po, parang may pinaparinggan talaga. Ay, ano ba yun? Teka lang. Paliwanagin ko lang yung cellphone. Ay, sino yan? Siguro si Ate Ruthie yan. Thanks, Ate Ruthie. Post ni Adrian Pascual, isa sa admin ng Luminous by Attorney Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Post niya, walang halong eme. Nakagawian na ni VP Sara na lumapit sa mamamayan, sa ordinaryong Pilipino, sa crowd. Alam niyo, nakakatakot tong ginagawa ni VP Sara, mga ate at kuya. Alam niyo naman, marami nang nai-imbiyer na dito, di ba? Baka any monument, masaksak ang ating, Madam VP, mag-ingat ka ha. Diyos ko po. Yung, ayan, at least paano, may barricade or may harang. Pero yung ibang mga moment, dumidikit talaga si VP Sara sa tao. So mag-ingat ka po, Madam Vice President, baka alam mo naman ang mga loyalista ngayon. Loyalista nga. Loyalista nga 'yon. At saka yung mga pinklawan, galit na galit sa iyo, baka any monument mabigwasan ka, masabunutan ka, masampal, masaksak. So mag-iingat ka, Madam Vice President. So, yun nga pala, kaya mo ba yon, Queen B? Queen Botod? Kaya mo ang ginagawa ni VP Sara, 10K ka, lumapit sa ordinaryong Pilipino, yung pinapawis-pawisan, ganun. As in yung maramihang tao, malaking crowd, ganon. Kaya mo yon? Sige nga, lumakad ka sa gitna ng rally and magpicture, magbida-bida doon. Tingnan natin kung carry mo. Ay, so baho naman here. Sabi siguro, it's so baho naman. It's so amoy pao. It's so amoy araw naman here. I can't. I'll go back there na lang. Next time na lang. So, sa mga pictures na gaya-gaya si Madam B, konti lang yung tao muna. Right? Sana yun? Tinekis ko na ba? Di ba? Pero si VP Sara, ayan libu-libong taong nilalapitan. Yung kay Madam B, 13 katao lang.
Ilang pirasong tao lang si VP Sara dun talaga lumalapit sa libu-libong tao. So, anong goal mo madam? Nagpapabango ka? Kasi bumabantot na kasi nahalata na ng taong bayan na ikaw ang may control. Tapos sa vlog pa ni Miss Marlica, ay galing mismo daw sa bibig mo, mas maganda na kontrolin mo yung asawa mo kaysa ibang tao pa ang kumawak sa liig niya, mas mabuting ikaw na. O anong nangyari sa Pilipinas kung talagang hawak mo sa liig yung pusang yan? Oh, gaya-gaya. Ano yan? Anong moment yan? Baka magulat na lang kami, naka-t-shirt ka na rin at maong ha? Naka-rubber shoes. Well, ginawa niya yan noon nung nag-volleyball sa sa MOA yata yun eh. Nag-toss siya ng bola ng volleyball. Parang may ganung moment siya, sobrang grabing pagkaka-edit ng ng picture. Lumiit talaga ang dapat lumiit ha. Kung talagang kola-kola ang dating. Kola-kola body. Diyos ko, ano naman pinagagagawa mo, madam? Oh, genius versus fake, sabi ng mga netizens. So, namimeke. Bakit? Tatakbo ka ba? Yun ang tanong ko eh. May balak po ba kayong tumakbo sa next year's elections ng senatorial? And then eventually, maybe come 2028, tatakbo kang presidente. May chance kang manalo eh. First lady ka na ngayon, mabango na pangalan mo, no? Kilala ka na rin naman. O hindi na ba uubra si Tambi? Tanggap nyo na, kaya ito ang plan B nyo, kung hindi si Tulfo ang manok nyo. Oy nga pala mga kuya, si Sisa Virus nangangarap din pala din daw yan. Si Sisa Virus nangangarap din tumakbong presidente in 2020. Totoo ba, madam? Can you confirm? Ang daing mga ambisyosa ngayon. Ambisyosa at ambisyoso. O kaya si Sisa, kung todo bira ngayon sa kay Pastor Kiboloy, di ba? So sari-sari sila ng eksena para laging may media mileage, may photo op, para mabango sa taong bayan. Pero ramdam din natin kung sino ang peke at totoo, no? Tama? Agree kayo? Alam natin kung sino yung nakikisalamuha sa atin na ginagamit lang tayo kaysa sa talagang lumalapit sa atin dahil na-appreciate na tayo nag-e-effort na panoorin sila, pakinggan sila, suportado natin sila sa gobyerno. Kaya sa tuwa nila lumalapit para 'di ba makumusta naman tayo, maglaan ng oras para makapagpa-picture sa kanila. Yung iba, diring-diri pero baka may mga may mga political advisors, right? Baka may mga kingmakers and queenmakers ito na, "Ay ayusin mo, kailangan kunwari kasalamuha mo ang ordinaryong mamamayan na hindi ka ilag, nahuli ka kasi one time doon sa Chinese New Year na, ba't may media? Ayaw mo sa media? Di ba love kayo ng media ngayon? Right, mga dad kuya? Bait-bait ng media sa inyo ngayon. Eh, si Minay na nga lang ang bumabatikos, nagugurgur pa. O, media yun, mababango naman ang mga mga reporter, di ba? O, mga may sinabi naman ng mga yon. Ay, how much more kung ordinaryong tao ang magpapapicture sa inyo, like yung mga nakapaa. Ay, lumapit kaya ang mga yan? Ano to, naiinggit or preparation sa kanilang political careers? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.